Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rio Angelo Q. Carillo, ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. At ang aking tatalakayin para sa asignaturang Filipino ay ang patungkol sa siklo ng pagpaplano pang instruksyon. Dito ay ating mauunawaan kung ano ang mga hakbang na isinasagawa ng mga guro bago sila pumasok sa isang silid-aralan o kung bago sila maging handa sa pagtuturo upang maraming matutunan ang mga estudyante. Mapapansin natin na sa aktwal o praktikal na pagtuturo, mayroong ding siklo o sariling proseso ang personal na estratehiya o gawain ng guro. Narito ang pinasimpleng siklo o proseso ng pagpaplano ng pagtuturo. At dito ay mapapatunayan natin kung ating mapapansin mula sa ating mga guro, mula sa unang asignatura hanggang sa huling asignatura, na hindi sila pare-parehas. Kumbaga, sila ay may sarili-sariling estratehiya o proseso kung paano nila mapapasaya o paano nila maihahatid ang kanilang nalalaman para sa aralin sa mga mag-aaral. At narito ang mga pinasimpleng siklo o proseso ng pagpaplanong pagtuturo. Una ay ang ganap na kabatiran sa kurikulum, at ito ay binubuo ng tatlong mahalagang bahagi. Dito sa ganap na kabatiran sa kurikulum ay ang mga paguruan ay nakafocus mismo sa kurikulum. Upang ating mas maunawaan, ay ating pakinggan ang mga sumusunod. Una ay ang pamantayang pangnilalaman. Nakapaloob dito sa pamantayang pangnilalaman kung ano ang inaasahang malaman ng estudyante, kung ano ang pwede nilang gawin sa kanilang nalalaman at mga kahulugan at pag-unawa na kanilang binubuo o ginagawa habang pinoproseso nila ang mga katotohanan at impormasyon. Dito ay nakafocus ang isang guro kung ano ang kanyang nais talakayin para sa araw na iyon. At pinag-iisipan niya na rin sa pamantayang ito kung ano ang pwedeng gawin ng kanyang mga mag-aaral sa kanilang malalaman at mabibigyan ng kahulugan at pag-unawa o mabubuo nila ang kanilang pagkakahulugan o pag-unawa sa tinatalakay. Ito ay tumutugon sa mga tanong na ano ang nais malaman ng mag-aaral, ano ang maaari niyang gawin, at ano ang kanyang nais maunawaan. Dito sa pamantayang ito, ang iniisip ng guro ay ang pangkalahatan na kailangang malaman ng estudyante. Pangalawa ay ang pamantayan sa pagganap. Dito nakapaloob ang nagagamit ng estudyante sa aktwal na buhay ang kanyang natutuhan o naunawaan at nagagawa ng mag-aaral ng nag-iisa. Dito ay mapapatunayan ng isang guro na ang mag-aaral ay merong natutunan mula sa kanyang aralin kapag nagbigay siya ng mga aktibidad at ito ay nagagawa ng mag-aaral ng nag-iisa. Dito naman ay isinasagawa o isinasabuhay ng mag-aaral kung ano ang kanilang natutunan mula sa aralin. At ito ay tumutugon sa mga tanong na ano ang nais gawin ng mag-aaral sa kanyang natutuhan o naunawaan at paano niya gagamitin ang kanyang natutuhan o naunawaan. Dito sa unang katanungan na nais na o nakapaloob sa pamantayong pagganap sa pamamagitan ng essay writing, dito natin malalaman kung paano niya magagamit ang kanyang natutuhan o naunawaan. Ito ay maaaring maibahagi niya sa iba o di naman kaya ay gamitin niyang pang-personal at siya na mismo ang gagawa ng aksyon. Ang pangatlo ay ang tatas, na kung saan dito ay nakasaad ang pamantayan ng katangiang dapat taglayin ng mga mag-aaral mula sa nilalamang aralin at kasanayang ipinalilinaw. Dito, nakafocus naman kung ano ang dapat na katangian na meron ang mga mag-aaral. Isang halimbawa dito ay ang kanilang pagfo-focus upang maunawaan ang aralin. At ang laman at sustansya ng pagtuturo ay nakasalig sa pinakapuso ng sistema ng edukasyon kundi ang kurikulum. So bilang isang guro ay dapat nating isaalang-alang na ang kurikulum ang nagbibigay sa atin ng magandang sistema o daloy ng ating pagtuturo. Pangalawa ay ang kabatiran ng mga kagamitan sa pagtuturo. Matapos nating isapuso ang kabatiran ng kurikulum, ngayon naman ay magfo-focus tayo sa mga kagamitan na maaaring gamitin ng guro sa kanyang pagtuturo upang maging epektibo ito.
Matapos maisapuso ng guro ang kurikulum, dapat bigyang kaisipan naman niya ang mga kagamitang kanyang gagamitin. Isang halimbawa dito ay ang pagbibigay ng performance task na kung saan ay maipapakita o makikita ng guro ang kanyang layunin upang makita niya na mahusay ang kanyang pagtuturo. Dahil sa pamamagitan ng performance task na kapag naisagawa ng mga estudyante or na-meet ang expectation ng isang guro, ay dito niya malalaman kung talagang naitalakay niya ng maayos ang aralin. At sa kasalukuyang panahon, hindi nakakapagtaka na ang mga paaralan ay nag-invest sa mga computer-based lesson na umaangkop sa mga mag-aaral na millennial at mahilig sa internet-based learning packages. So dito, dahil sa ating henerasyon ay hindi na talaga nakakapagtaka kung bakit marami sa atin ay gumagamit na ng mga digital o kung kaya ay computer sa kanilang pagtuturo. Dahil bukod sa ito ay mabilis, ito rin ay nakakaangkop or nakakasabay sa mga mag-aaral na millennial. Sunod naman ay ang angkop na estratehiya sa pagtuturo. Matapos nating maisapuso ang kurikulum at ang mga kagamitan sa pagtuturo, dito na papasok ang estratehiya sa pagtuturo. Ang paggamit ng angkop na estratehiya sa klase ang nagbibigay lakas ng loob sa guro upang maisagawa niya ang kanyang ninanais sa klase. Iba-ibang pangkat at uri ng mag-aaral ay iba-iba rin ang estratehiyang gagamitin ng guro dahil hindi naman lahat ng mga estudyante natin sa loob ng silid-aralan ay pare-parehas ng ugali. Marahil marami sa kanila ang nais talagang makinig, marami naman ang sa kanila ay ang gusto ay maglaro o kumain, at ang iba naman ay talagang malayo ang kanilang isipan. At sa pamamagitan niyon ay nagkakaroon ng mga guro ng kanya-kanyang estratehiya upang makapag-focus ang kanilang mga mag-aaral. At may mga mag-aaral na mabuting gamitan ng top-down o na metodo sa pag-aaral o yung tinatawag na deductive method, na kung saan ang mga mag-aaral na ito ay meron ng kaalaman sa kanilang binabasa. At ang iba naman ay gumagamit ng bottom-up o inductive method na kung saan dito nakafocus ang guro upang mahimay-himay ang bawat detalye bago tumungo sa pinakamahalagang paksa ng aralin. Ang sunod naman ay ang aktwal na pagtuturo sa klase. Lahat ng kaisipan o inaasahan ng guro, katulad ng mga nabanggit, ay mababaliwala kapag nabigo siya sa pinakamahalagang bahagi ng pagkaklase, at ito ang aktwal na pagtuturo sa mga mag-aaral. Kapag lahat ng nabanggit sa unahan, katulad ng ah, kabatira sa curriculum, yung pagganap, tapos yung mga kagamitan ay kapag yun ay naisawalang-bahala, ito ay hindi na magiging epektibo para sa isang guro na makapagturo sa mga mag-aaral. At dahil sa bahaging ito, nabubuo ang lahat ng ideya ng mga mag-aaral tungkol sa isang aralin. At mayroong ding mga hakbang na dapat sundin ng guro para sa epektibong pagkaklase. At ang panghuli ay ang pagtataya. Dito sa pagtataya o assessment, ang nagsasabi sa guro kung dapat ba niyang ituloy ang kanyang mga hakbangin o itigil sandali ang proseso upang ayusin ang pinakamahalagang bagay na makikinabang sa kanyang magagawa, at ito ang kanyang mga mag-aaral. Ang pagtataya o assessment, katulad ng quiz or exam, ay ang magsasabi sa mga guro kung dapat pa ba nilang ituloy o palawakin pa ang kanilang pagtuturo sa isang topic o sa isang aralin, o kung kaya naman ay magpatuloy na sa panibagong aralin kapag ang resulta ng pagtataya o assessment ng mga mag-aaral ay maayos at matataas. So, ibig sabihin dito, sa pagtataya din makikita ng isang guro na epektibo ang kanyang pagtuturo o nagamit niya ang lahat ng mga estratehiya sa pagtuturo kapag ang mga mag-aaral ay nagpakita ng maayos na resulta sa pagtataya. At dito na nagtatapos ang aking pag-uulat para sa araw na ito, at nawa ang siklo ng pagpaplano pang instruksyon ay ating magamit sa ating pag-aaral
o kundi naman ay sa ating pagtuturo sa hinaharap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.